Di ba, pag last testament, pagkakaisa yung mga family, at binibigyan ng insurance. Anak, pag hindi mo ginawa yan, panganay sinabihan, anak, pag hindi mo ginawa yan, ang billing ko, dadalawin kita araw-araw. Yung kapatid mo, 20%. 5 kayo, tagto 20%. Di ba? Binigyan niya ng assurance. Tayo, binigyan tayo ng assurance ng Lord. Maraming religion, nanatiling patay, pero si Jesus nanatiling buhay. 3 days. Bakit? O sabi niya, no, amazing love, willing to die for you. Jesus ready anytime in any circumstances. Ready siya. Kasi alam niya. At sabi niya dito, Jesus knew His purpose. Alam niya yung purpose niya. Bakit siya dinala ng Panginoon ng Ama dito sa lupa? Tayo, alam niyo ba yung purpose niyo? Bakit nandito ka sa church? Hindi lang para sumamba. Mag-serve tayo, one another. Maglingkod tayo. Kasi sooner or later, harap tayo sa Diyos. Sasabihin, Terry, anong ginawa mo sa lupa? Ito po, amen, praise God, amen, opo, amen, praise God. Oh, pwede ka mag-ministry dyan, kahit matanda, ushering, kaway ka lang dyan, bigyan mo pamphlet. Pwede mo pag-pray. Kasi minsan tatanungin tayo ng Lord, magsusulit tayo. Lakas mo ba naman kumain ng chokstog, baliwag. Ilang manok na kinain mo, baka 1 bilyon na yan. Pag pinagsama-sama ko. Di ba? Alam ng purpose. At sinabi ng pangako ng Lord, 1 chapter 11, verse 25-26, sinabi na sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay, ng muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ang ganda ng assurance, no? Sabi niya, kahit mamatay, muling mabubuhay. Tayo. Hindi sa physical, sa spiritual. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, sa verse 26, no? Ay hindi na mamamatay. Kailanman naniniwala ka ba sa sinabi ko? Merong assurance tayo. Nabuhay ang Lord. 3 days. Hindi ka nagsasayang ng oras dito para mag-practice. Tatayo ka dito. Ilang oras magpa-practice kayo, masakit sa lalamunan. Okay, thank you ate. Nagpa-practice tayo. Nagmi-ministeryo tayo sa labas. Naglolokohan tayo dito. Nagsasayang kami ng laway. Nagpapagod ka. Nagbabayad tayo ng aircon. Tapos hindi totoo. Ako, 31 years na Christian. At the age of 1990 to 20, may nag-share sa akin sa Saudi. Sarado de candado. Lumulod ako sa baklaran. Ang hirap pala, sakit. Di ko na inulit. Yung Hail Mary, alam ko. Tsaka Our Father, araw-araw kami. Nag-rosaryo, tabi kukurti ka na namin, magsalita ka. Our Father, kukurti kami ka, pag di ka na gano'n, holy. Kaya minsan di ako naging holy. Pag may ginagawang Di ba? Sayang sabi ko, nagpa-Bible study tayo madaling araw, wala tayong insurance. Kalokohan yan. Ano assurance natin pupunta sa langit? Sino gusto pumunta sa langit dito? Taas ng kamay. Ngayon? Huwag muna. Bata pa kayo. Hindi sabi ko pumunta sa langit, huwag muna ngayon. Eto, kinausap ko yung lolo ko. Lolo, pwede ko ba kayong hiramin? Para yung mga taga Metro North na Christian dito, hindi magduda. At manatili dito sa church. At lalo pang lumago. Kinausap ko yung lolo ko po. Lolo ko, lawyer to baka kilala nyo to. Ayan. Si Sir Lionel Luco. Sabi niya, the most successful lawyer, kuya, wala na picture dyan, ayan. The most successful lawyer in history, a former atheist. Ang sabi dito, the evidence for the resurrection of Jesus Christ is overwhelming. Tignan natin yung yung record. Di ba, maniniwala ka, dapat may record Ang sabi niya, Sir Lionel Luco, most successful attorney according to the Guinness Book of Record. Kaya siya nilagay yung pangalan niya sa Guinness Book of Record. Bakit? 245 depensa niya. Consecutive murder acquittals and knighted twice by the Queen of England. Matalinong tao. Nilagay ka sa
Guinness Book of Record. Hindi kayo ilalagay dyan. Naging atheist, naborn again. Dahil doon kasi imbestigahan mo nga to. Walang pinatalo ni isang kaso. Hindi kayo ilalagay sa Genius. Pero itong taon to, in-award pa. 2 beses sa night sa British sa England. Ibig sabihin, puweba. Ano sinabi niya? Sabi dito, I say unequivocally that evidence for the resurrection of Jesus Christ is so overwhelming that compel accepted by proof which leave absolutely there's no room for doubt. Walang kaduda-duda. Nabuhay si Jesus. Kaya namatay si Jesus, mamamatay tayo. Kaya nabuhay si Jesus, mabubuhay tayo. Kasi kung naglolokong ka lang, hindi mo alam, wala kang assurance, ba't ka naniniwala? Ba't ka pupunta sa church dito? Ako, 31 years, lulukoy ko sarili ko. Kahit anong reliyon, wala makapag-share sa akin. Muslim, balik ko sa kanya. Ganun lang kasimple. Anong assurance mo? Ba't ka naniniwala kay Jesus? Kailangan pa 7 pillar, kailangan doctrine. Ginawa na ni Jesus eh. Kaya nga grace eh. Grace, hindi mo deserve pumunta sa langit. Grace, hindi mo dapat pagtrabahuan. Ang kailangan mo lang, maniwala kay Jesus. Ganun lang kasimple. A, B, C. Accept your sinner. B, believe Jesus, God is Savior. C, commit your life to Jesus. Ganun lang. Punta ka sa langit. Bakit mabilis? Bakit madali sa inyo, Christian? May naghihirap na. Kung dadanasin natin yun, ni isa, wala papasa dito. Eto na, si Sir Lionel Luco. Kaya mo ba i-debate yan? Kaya tayo, temporary lang tayo dito, huwag tayo matakot mga kapatid. Nababalitaan naman natin, marami namamatay. Malakas, mahina, doktor, artista, mayaman, lahat. Pero ang masarap dito, may promise ang Lord. Hindi tayo pumunta sa church, hindi hopeless tayo. Ang sarap magpuri, kaya pumunta lang tayo dito para mag-praise. Hindi tayo magpapakahirap. Yung mga yan, practice, part-time lang yan hirap eh. Pero masaya pa rin. Kung di ka nag-enjoy dito, partially, hindi ka mag-enjoy sa langit. Sasabihin naman kayo, Brad, hindi naman totoo yan eh. Wala yan. Wala naman langit, wala naman impyerno eh. Naniniwala ba kayo, wala langit, walang impyerno? Pumunta kayo sa squatter, pag nagawa yung mag-asawa, ano ba to? Buhay yung impyerno, di ba? Nagagalit yung babae. Pag nagalit sa asawa, ikaw ba? Di ba lumabas ka? Pati dumawa yung lalaki, pinalayas yung asawa. Di ba naririnig yun? Demonyita, demonyuto. Parang ganun. Ito no. Amen? Totoo. Dito pala na-experience natin. Yung hirap, kaya iba nag-suicide. Ang yayaman. Iba, hindi sila makontento sa pera nila. Hindi sila masaya. Pero tayo, nag-enjoy tayo. Naramdaman ko dito yung I speak of Jesus. Ako, naiyak talaga ako. Ayoko lumiyak ba? Kasi pag umiyak ako doon, kaya palakpakan natin, Lord. Purihin natin ang Panginoon. Pag umiyak ako, bakit di ko maramdaman yung mawala ako sa pagdo. Totoo! Kaya, ano po ba? Ito po. Sabi ng Lord, no one can stop, amazing love, Jesus died confidently, Jesus died triumphantly, Jesus died to fulfill the promise. Kaya niya ginawa yun sa cross. Kaya niya, confident siya, at yung prophecy, tinutupad ng Lord. At doon pala. Nakita niyo? Hindi niya gagawin yan kung wala siyang confidence. Hindi niya gagawin yan kung walang victorious at may prophecy. Ma-fulfill. Totoo. Last 2-3 verse lang. Ito yung assurance. Kasi maraming tao, brody, pag nagkasala ko, hindi na ako pupunta sa impyerno. Pag nagkasala pala ako, pupunta na pala ako sa impyerno. Kamali. Parang kayo sumagot Eto, sabi dito ng Bible, John chapter 10, verse 28 to 29. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Sabi dito, my Father who was given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my hand. Ganito mga Father hand. Yung mga illustration ng mga religion ng mga kulto minsan, yung mga Kristiyano pa rin na hilaw. Bonsai Christian. Ang lakas na magturo, talagang may energy yung teacher. Bonsai, gusto niyo ba maging bonsai? Bonsai, di ba? Cute. Cute na aso lang yun, chitsu. Sut-sut ka lang, sut-sut, di ba? Yung bonsai Christian, hindi ka maniniwala. Hindi,
naku, di na ako pupunta sa inyo langit. Kasi kakasala ako eh. Mga tatay, sino tatay dito? Taas ang kamay. Okay, barilin sa luneta. Joke. Paglaban natin tatay, di ba pag tumatawid sa kalye, pag sa mall, yung anak natin, di ba pinapabayaan natin maglakad? Tama? Tama? Oh, may tama tayo. Okay, tama yon. Pag sa kalye, sa highway, sinong hawak? Hawakan mo, hindi. Yung anak mo hawak o ikaw hawak? Ikaw. Good. Pag ang bata, pwedeng bumitaw. Pag ang tatay, kahit tumawid yan, tumakbuhin, hindi mo bibitawan. Amen? Hindi kagaya ng ibang illustration. Brad, ganito, pag Christian ka, nakapayong. Pag umalis ka sa payong, mababasa ka, natural. Mababasa ka. Walang tinuro sa Bible. Ito, biblically speaking. Ang Diyos may hawak sa'yo. Ligtas ka 100%, walang duda. Diyos may hawak eh. Ang kaligtasan natin, hindi based sa ginagawa natin, kundi based sa krus sa Kalbaryo. Kung sa performance lang natin, wala. Araw-araw, every minute, sa thoughts. Nagkakasala. Dahil ginawa niya sa krus, Lord, pupunta ako sa lahat dahil kay Jesus. Yun, tayo saved. Kung based sa ginagawa natin, failure. Kaya, mga tatay, di mo bibitawan, sige. Kahit magwawala ka dyan, maaksidente ka eh. Hindi ka bibitawan ng Diyos. Pakiramdam mo lang yun, hindi ka ligtas. Dinadaya tayo. Hindi based in emotion. Feelings. Based on faith kay Jesus. Kaya tayo pumunta sa langit. Libre. Garantisado. Lifetime. Nagkasala ka, kasalanan mo na eh. May consequence. Pero ang Diyos, sure yun. Hindi binabawi ng Diyos parang bata. Pag ginawa, yan ka na laruan ko, mga bata, 3 years old, 5 years old. Pag lalaki, kukunin mo ba yung binigay mong damit? Pumunta mo sa bayo, yan ka na yung damit kung saan pang basketball. 20 years old, kaya 25. Parang corny na ito, no? Parang wala kang ano, no? Gaganunin mo pa. Baduy ka talaga, no? Wala kang pinagkakatandaan. Ang Diyos hindi ganun. May sinabi ang Panginoon. Kaya sabi dito, Ephesians 2:8-9, for it is by grace. Grace means, kunyari, tayo, magtrabaho ka isang taon, tumugtog ka lang dito, papasweldoin kita. Kahit di ka tumugtog, tawag dong grace. Kahit hindi ka magtrabaho, hindi mo deserve. Grace. For it is by grace, you've been saved. Na-save ka sa grace at true faith. Dahil sa pananampalataya, faith means, hindi mo gagawin, manampalataya ka lang. Yun yung faith, pero may pagsunod. Hindi mo naman ma-perfect, pero maniwala lang kay Jesus. Hindi mo gagawin yun dahil maliligtas ka. Na-save ka muna, and then true faith, and this is the gift of God. Libre. May bayad ba pag binigyan kayo ng regalo? Oh, kanino tablet? Oh, bibigay ko tablet. Sino may gusto na ito? Okay. Ate, balik mo ha. Gulpihin niyo po. Pag gift, may gagawin, di po-possess mo. Babawin ko pa ba yung regalo? Di ba masaya ka? Malungkot ka ba? Binigyan kang tablet? Wow, yun, ate. Thank you so much, ate. Kailangan mo gagawin. Save ka. Ganun lang kasimple yan, Lord. Not by words so that no one can boast. Gift, babawin ko ba yun? Regalo, may bayad? May down payment? 10%? Wala. Ginawa na ni Jesus eh. Para makita nyo, magpatuloy tayo sa Lord. Hindi tayo naglulukuhan dito. Ako, at age of 20, nakakilala ko sa Lord. Bait ako. Di uso sa akin backslide. Kami yung pamilya ko yan. Nag-away kami sa church kahit ako magpipreach. Jesus name. Pag nakaharap na ako, di ko na tinitignan yan. Diretso na, di ko papansinin. Kasi kung gano'n lang pananampalataya, mag-away ka, wala matitira dito. Tampuan. Alam mo, demonyo, lagi nakapokus sa inyo. Sa atin. Ibabag-down ka niya, ibabaksa ka niya para hindi ka magpatuloy. Kasi, pag hindi siya pumukus sa'yo, baka marami ka sharean. Natatakot ang demonyo. At yun ang gusto ng Panginoong Jesus. Amen? Kaya nga, willing, sabi nga, the amazing love of Jesus, sabi, 1, willing to love you. 2, willing to forgive you. 3, willing to sacrifice for you. Willing to die for you. If somebody knows, sabi, kung alam mo lang, kung may mga ganyang tao, sa hospital, hindi mo kilala, may nag-donate sa'yo ng dugo, nagbigay sa'yo ng pera, gusto mo ba makilala siya? Tumulong sa'yo, na 50-50 ka, nabuhay ka dahil sa kanya. Gusto mo ba makilala? Si Jesus? Of course. Please, pakipatay ka, no? Wala lalabas po. Kakagapay, please, huwag papasok sa toilet. Gusto ko mapanood nyo to. Seriously, mapil nyo
yung kabutihan ng Lord dito sa movie. Pakilakas po. Thank you for the promise. Thank you for the promise.
Kapatid, hindi nyo na kailangan maghirap. Ngayon, kung di ka sure 100%, di ka sure sa salvation mo, pwede mo tanggapin si Jesus. Ginawa niya na. Mahal na mahal tayo ng Lord. Yung pain, supposed to be tayo. Yung shame, supposed to be tayo. Yung curse, supposed to be tayo. Pero, inako niya. Dahil, the amazing love of Jesus, mahal na mahal po tayo. Ngayon, kung di ka pa sure sa kaligtasan mo, no, ini-invite kita at kahit diyan ka lang sa upuan mo, mag-pray ako. Kasi maraming ibang matatagal na Krisyano, hindi pa rin sure. Hindi tayo naglolokohan dito. Hindi biro yung ginawa ni Jesus. Dahil mahal kayo ng Panginoong Jesus. Gusto niya sigurado. Sigurado, pupunta tayo sa langit. Libre lang. Kung sino ka man, please, repeat after me, no? Simpleng prayer. Lord, parang duda pa rin ako. Ang tagal ko na Panginoong Christian, parang minsan nagdududa ako sa isip ko. Kapatid, yung ginawa ng Lord, lifetime na po yun. Ang kailangan natin, maniwala ng lubusan sa Panginoong Jesus. Pag-pray po ako sa mga gustong hindi pa sure at sa mga first time na duda pa rin, repeat after me. Tanggapin natin ng Panginoong Jesus. Let's pray. Ang masalangit, salamat po, namatay kayo, Jesus, sa krus ng Kalbaryo para sa aking kasalanan. Panginoong Jesus, inaamin ko, ako'y makasalanan. Patawarin niyo ako sa oras na ito. Salamat po sa pagpapatawad at tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay. Panginoon, salamat sa pagpapatawad. Salamat sa insurance na 100%. Pupunta ako sa langit dahil sa inyong biyaya at sa pagmamahal sa akin sa oras nito. Salamat, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Kaya mga kapatid, God bless. 100%